Binara din ng kalihim ang sinabi ng Philippine National Police na walang nakuhang DNA sa na-recover ng mga buto sa Taal Lake. Porque ba sa unang buto, wala ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa it's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Ano kaya yung binubuo sa kanya? Suka? Kasi kung bindisyon yun, nalusaw yun eh. Kaya nagigigil sa'yo eh. Kaya gigil sa'yo eh, no? Sa akin, di ba? Ang tanong kasi dito, very dilawan yung mga style na ganyan. Yung kunyari, makadiyos ka, all that. Yun ang ginagawa nila lagi dati eh. Yung sinasalin niya, yung relihiyon, para mahabag yung tao. Pero sa totoo lang, ang tanong dapat dito, yung ginagawa mo ba ay nararapat, karapat-dapat sa mata ng Diyos, di ba? Baka yung ginagawa mong ganyan, pang ano lang yan pang photo ops lang, di ba? Pang photo ops lang. Pero yung ginagawa mo iba rin yung nasa sa loobin mo. Kasi at the end of the day, ang tinitingnan ng Diyos ay yung laman pa rin ng puso mo. Hindi naman natin alam kung ano laman ng puso niya di ba? So, nasa kanya na yan. Kung totoo siya dyan sa ginagawa niya. Pero ako, pag nagdasal ka, may papakita mo sa ibang tao. Hindi naman Hindi na. Hindi mo ipapakita. Yung pagdadasal mo, it's between you and the Lord. So, hindi na dapat malaman yan Sabi nga ni Lord pagka nagbinigay mo yung kaliwa, pagka nabigay ka sa kaliwa, wag ipagkalandakan yung kanan. Parang ganon rin ang pagdadasal. So, nakakabahala. Etong mga kongresista, mga kapartners, medyo nagiging makadiyos na baka magsilagpasan na to dyan sa langit. Yung hindi na kayo mawala Yung gusto nila makita ng mga tao na mabait sila, mga makakadiyos, pero parang sa tingin ko lang na naniniwala kasi puro ha-ha-ha yung ano nila Nung nakaraan, tatandaan nyo, pinabindisyonan yung articles of impeachment. Tapos ano nangyari? Diba? Na-dismiss yung kaso kay Bibi Sara. So, kinakabahala ko, binindisyonan, pinagdasal pa ito, baka mamaya ma-dismiss din itong si Martin Romualdez. Diba? Ang saya. Baka ma-dismiss din. Pero, sana, sinalihan na rin ng tawas. Yung mga arbularyo. Yung mga arbularyo. Insenso? Pinaganon-ganon yung mga dahon mga dahon-dahon. Pero dapat kay Martin Romualdez, troso, ginaganon. Troso sa kanya. Kasi hindi na tatalab yung mga dahon-dahon. Tama yung sinasabi mo, insenso, mga pausok. Pausok. Pero sa kanya hindi insenso. Acetylene. Ba na yun? Acetylene. Di ba? Insenso, usok. Sa kanya hindi na. Kasi para mas effective, acetylene. So, ramdaman niya. Pero pero joke lang. Joke lang. Master, parang RJ. Alam nyo, ito, mga ganitong gawain, talagang ito yung maituturing nyo na political, survival. Ito yung political, tinatawag na tatak politika. Yung mga ganitong, style. Tra-politiko. Tsaka kadalasan natin to nakikita, nung bata pa ako, sa Aquino, sa mga Dilawan. Yan. So ngayon, na-adapt na ng mga Marcos. So, 'di ba, alam naman din natin na magkalaban ng Marcos ang mga pulahan, mga loyalista at saka Dilawan. Pero ngayon, lahat ng strategy na ginagawa ng mga Dilawan ay nakikita na natin sa Marcos. Yes. Sa meron nga akong napanood na isang professor expert sa usapang politics. Kung ano pala yung ginagawa noon ni Cory Aquino, yun pala din yung ibang mga ginagawa ngayon ni Marcos. Halos halos iisa na lang pala talaga. So, talagang anak ni Joe Masison si Marcos Jr. Tsaka nag-viral sa Twitter yung Ninoy Aquino pagkatapos ng SONA na Pinoy. Mga Aquino talaga yung ginawa ni Marcos Jr. parang kinopya doon sa mga naunang mga ni Pinoy. Mga SONA. So, iniba lang ng konti, pero yung tunog parang ganon. So, sa akin, yung mga dasal-dasal na yun, walang problema. Lahat naman tayo, dapat magdasal talaga. Di ba? Pero ang tanong dito, yung pinagdadasal mo, baka yung pinagdadasal mo, sana wag maimbestigahan. No? Yun, di ba? So, pero dapat pinagdadasal mo na maging maayos ang bansa natin, maging matagumpay kayo sa trabaho ninyo and all that. So, Pero alam ko na kung ano pinagdadasal niya. Ano?
Sana dumami yung pumayag na bangko na magpa-deposit sa kanya. Kapag na pinagdadasal niya, baguhin niya na yung pagkatawag. Lord, baguhin mo na ako, ganun. Wag na akong maging buhaya, wag na akong maging buhaya, kalabaw na lang. Pero real talk, no? So, okay naman, wala nang problema sa pagdadasal, okay lang yun. Pero hindi mo na kailangan pangalandakan pa, nagdadasal ka, ganun. Kunyari, kunyari hindi niya nakikita yung nagbibideo sa kanya. Pero alam niya yun na may nagbibideo or nagpipicture sa kanya. So, si Pangulong Duterte, nakita mo bang nagdasal-dasal yun? Hindi naman. Hindi mo siya nakita nagdasal-dasal. Si VP Sara Duterte, nagpunta sa simbahan. Natural yun, normal. Pero iba kasi sa kanila eh. Yung image kasi nila, hindi, hindi lumilitaw yung usok na pula sa likod. Hindi tumutugma. Pero, alam naman natin kung ano talaga itong mga ginagawa nila ngayon. Alam naman natin kung ano talaga ang purpose nito. Kundi yung 2028 election na binabanatan talaga si VP Sara Duterte at ang gusto nila maging mabango yung pangalan nila sa taong bayan, and at the same time, habang pinababango nila yung sarili nila, tinatapakan nila si VP Sara Duterte na hindi naman nila kayang tapakan yan kasi mahal na mga tao mga Duterte. At pati nga partner, ibang bansa, pati US nga, nakikisali na dito sa usaping politika ng Pilipinas dahil ayon sa mga eksperto, lumalakas ang indikasyon na tinatarget ng US Deep State si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagtakbo nitong presidente sa 2028. Si MJ Mundihar sa report. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Tiglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Sabi ni Tiglao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking ang pinakamalaking hamon at magiging block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung Deep State, which ang Deep State basically is the military-industrial complex. Giit ni Uy, nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa gyera ng dalawang bansa. Si Inday kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope, in any case, she becomes president. If in any case, in 2028, we don't know kasi ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility, as if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory. Na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka. You try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa. Then, may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. Sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile area kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauuwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malinduguy sa publiko, bantayan ang geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw ay hindi mauwi sa gyera na hindi naman atin. Pero ay kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea,
isali nyo na yung Taiwan. Pag may ginawang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. So, ayun, medyo delikado ito kung pakikialaman tayo ng Amerika. So, ang ibang bansa, bawal makialam sa politika ng Pilipinas or hindi ko alam sa ibang bansa kung ganun din ang polisiya nila. Pero bawal tayong pakialaman ng kahit na anong bansa pagka pinag-uusapan ng politika. Kaya ang ginagamit nila, itong deep state. Itong deep state na to, ito yung mga unelected officials sa Amerika na gumagalaw kasama ang tulong ng CIA, mga FBI, NSA para kontrolin ang isang bansa, katulad ng Pilipinas. Hindi sila konektado sa gobyerno. Kunyari, hindi sila konektado sa gobyerno, pero lahat ng datos or information, ibinabato sila sa kanila ng gobyerno ng Amerika. So, lumalabas nga naman na hindi nakikialam ang Amerika, pero yung deep state nakikialam na pupwedeng ikapahamak ng ating bansa. Pupwedeng makontrol nila yung mga politiko dito sa Pilipinas or makontrol nila yung malalaking tao dito sa Pilipinas gamit ang kapangyarihan, gamit ang pera. So, hindi ito pupwede. But at the end of the day naman, Filipino people pa rin. Pilipino pa rin ang pipili kung sino ang iboboto nila. Kaya nga ngayon talagang pinupursu talaga nila yung impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi kung halimbawa, ngayon hindi matuloy, and then mag-file ulit sila ng another impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa February 6 or after February 6 of 2026, wala na yan. Panis na. Hindi na paniniwalaan ng tao. Kasi ang iisipin ng mga tao, ay wala, na yan na-dismiss na yan, walang kasalanan si Sara. Politika na talaga ito. Kaya ngayon, gagamit sila ng mga ganitong medium, katulad ng deep state para kontrolin ang Pilipinas at para magkaroon sila ng power para sirain si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng mga black propagandas, mga intelligence, information, something like that, na pwedeng magpabagsak kay VP Sara Duterte para humina siya sa 2028 election or worse, mapatanggal nila or mapaalis nila si VP Sara Duterte sa pwesto. Yun ang nakakatakot. Ang epekto ng taripa. Yan. Yan ang epekto ng taripa. Proud pa kayo, ha? Oo, yung mga Pulangaw vlogger. Proud na proud sa 19% na taripa. So, yan na yung bunga. Gagawin tayong palaman. Yan. Gagawin na naman back to normal na naman ng Pilipinas sa alipin. Sa pagiging alipin ng mga banyaga. Ang mangyayari kasi dito, kung sakali man, at wag naman din sana mangyari niyan, tayo yung gagawin palaman ng Amerika na unang haharap sa mga Chino. Yan. Yan ang mangyayari niyan. Tapos yung mga Amerikano nasa likod. So yung tinatawag mo nga na gagawin na naman tayong alipin, gagawin tayong palaman, yan, maaari na mangyari. Kaya nga, ilang beses naming sinabi sa inyo na mas magiging proud pa kami na maging pro-China kaysa pro-Amerika dahil ni minsan hindi naman tayo tinarantado ng China eh. Yes. Ni minsan hindi naman tayo nilamangan or inutakan ng China. Sa tutusin sila nga ang nautakan natin noong panahon ng administrasyong Duterte. Yes. Pero ang Amerika, ilang beses tayong inutakan yan. At ngayon, hanggang ngayon, obvious na. Isinasampal na sa inyo ng Amerika na inuuto lang nila tayo. Doon pa lang sa taripa, uto-uto na ho tayo doon. Tapos yung magkakaroon ng pabrika ng bala, kung di ako nagkakamali dito sa Pilipinas, doon pa lang, yun na yung pinakaisa sa mga panimula na masasabi mo na talagang gagamitin tayo ng Amerika. Halimbawa, ang Amerika ngayon, Amerika at China, nag-aagawan ng kapangyarihan yan. So, yung China, napaisip na, kakampi pala kayo ng Amerika, ha? Diyan pa talaga nagpatayo ng sa bansa nyo. So, anong mangyayari niyan pag nagkaroon ng gera? Palaman tayo dyan. Sa bagay, pabor to sa gobyerno. Mababawasan ang ang problemahin. Dadami pa pondo ng gobyerno. Mawawala pa eleksyon. Tuloy-tuloy ang termino. So, etong mga mangyayaring gera na yan, hindi yan pabor sa bawat Pilipino.
pabor ho yan sa mga kandidato na nakaupo at nakaposisyon sa gobyerno. Tama. RJ. Pero bago si parang RJ, no, tama yung sinabi mo, Jay, no? Kasi nasa likod natin, ng Ang Amerika. pinapanood lang tayo. Habang pinapatay tayo ng Pinapanood China. lang tayo. Tapos, pagkaubos na tayo, katulad lang nangyari, di ko alam, Afghanistan or Pakistan, aalis na sila, babalik na sila ng Amerika, kawawa tayo. Tapos, kunyari, magre-rescue sila na naman ang bida. Ganun naman lagi ginagawa. Tingnan mo, yung mga Pakistani dinala din sa atin. Imbis na dinala nila sa Amerika, dito sa Pilipinas nila dinala. So, talo tayo. Either way, talon-talo talaga tayo, parang AJ. Inuuto lang talaga tayo niyan. Kasi isipin nyo nakita na ni Trump yung style ni ni Pangulong Duterte na hindi basta-basta na uuto ng yung sasabihan, yung kinikilig sa mga pambobola. Unlike dito kay Pangulong Marcos, alam mo yun, sinabihan lang na okay kayo, okay itong administrasyon mo. Diba? Tapos yun, nauto na. From 20, naging 19. Isa lang yun nabawas. Kaya alam mo yun, kaya napapaisip din siya na pag ito si BP Sara siguro, nakaupo, nakuyari na naman tayo. Hindi natin ito mauuto, hindi natin mauutakan yung Pilipinas. Pag nandiyan na ang mga Duterte ulit. So, well, malaki kasi ang pakinabang natin sa China eh. Unang-una, ang China ang halos lahat ng gamit natin dito made in China na eh. 'Di ba? Baliktarin niyo 'yan, made in China. Kahit nga yung mga mamahalin yung mga bag eh. Made in China, made in Italy yan, pero dito ginagawa yan sa China. Anuhan lang yan, papalitan lang ng zipper, made in Italy na. Pero yung kabuuang product na yan, dito ginagawa sa China. At naririnig ko ngayon, partners, na si Pangulong Marcos lilipad na naman sa India. Hindi ako nagkakamali. Pa-India siya eh. Mungutang 5-6. So magmamekos-mekos na naman tayo niyan. At alam mo yun, yung Ano daw gagawin dun? ewan ko. State visit, 5 days, kung pag-uusapan, bibili ata ng mga missile. Oo, doon tama, sa missile. Amerika. Kasi sa India, kasi mas mura daw doon. Kaya mapapaisip ka, yung inuuna nila yung paggawaan ng bala, Panggera talaga eh. pang missile, 'di ba? Imbis na unahin mo yung mga pangunahing problema dito sa Pilipinas, katulad ng baha, katulad ng kahirapan, 'di ba? Bigyan mo ng negosyo yung mga maliliit na Pilipino. Hindi eh. Ang inuuna mo yung panggera. Magtataka ka bakit naghahanda ang Pilipinas sa ganyan. Magkakaroon na ba tayo ng gera? Tsaka, alam mo yon, yung maraming populasyon din ng India at sinasabi natin na mas mahirap pa ang India kaysa sa atin. Kung titingnan mo. Kasi dahil nga, pag tinignan mo sila, parang ang dumi-dumi. Hindi naman sa pero kinakamay yung mga pagkain. Pero, alam nyo ba, ang KTM at ang Dominar, diyang ginagawa sa India? Hindi. Tsaka the fact na may missile sila, may pagawaan sila ng missile, tayo wala. Mas mayaman sila. Mas mayaman sila. Kaya kung iisipin mo, okay, mas ma-social tingnan ng mga Pilipino. Mas maayos tingnan ng mga Pilipino, pero mas mahirap tayo kaysa sa kanila. Correct. Okay na yung magmukha silang madudungis, pero kita mo naman. Nasa Marami kanila silang pera. Pagawaan ng malalaking motor yan, KTM at yung Dominar nga. Yes. Kasi yan ang Kawasaki. Kumbaga, doon pa lang, talo na tayo eh. Ano pagawaan dito sa atin? Pagawaan ng bata? Yun. Di ba? Naghihintay ng mga apam? Pagawaan ng tubig. Di ba? Tubig. Pagawaan ng tubig. Kaya, ewan ko kung magbubunga ng magandang ng magandang resulta yung pagpunta ni Marcos sa India, okay sana. Kung matutulungan yung mga Pilipino dito. 'Di ba? Kung matutulungan yung mga kababayan natin. Pero sa tingin ko, diyan pa lang sa pagsabi o sinasabi natin na para dun sa missile yung pagpunta niya diyan. 'Di ba? Medyo alanganin na tayo diyan eh. Alam mo, pinagbibigyan natin tong presidente natin na bumawi. Pero lalong lumulubog eh. Mga partners. Alam nyo, eto may sasabihin ako pero pasensya na agad Oo. Pero alam nyo, napagtanto na rin din kasi ng administrasyon Marcos na kahit sino ang tumakbo sa kanila or kahit sino ang gawin nilang bataan na tumakbo bilang presidente,
sa darating na 2028, hindi talaga mananalo. Oo. Kaya ang isang purpose para manatili sa pwesto ay gera. Oo, Yan. Kaya nga medyo nakakakaba, hindi medyo, talagang nakakakaba dahil kung ganito yung inaasal ng ating presidente na bibili ng ng materyales, panggera, nakakatakot po ito. Baka sa darating na halalan ng presidential candidate, baka matuloy ang gera at baka nga hindi na umabot doon sa darating na botohan bilang mga pangulo. Wala na eleksyon. Wala nang eleksyon. So extend ng termino ni Marcos, dadami ang pondo. Siyempre maraming donasyon na malilikom ang isang bansa kapag may gera. Oo, maraming bansa dyan. So, yan ang nakikita kong paraan. Kasi kung galit man sa about West Philippine Sea, ang kinakagalit ni Marcos Jr. sa China, Hindi para umabot hindi aabot yan para sa gera. Kasi unang-una, ang dami yung West Philippine Sea na yan, ang dami pang pwedeng masabing nagmamayari niyan. Hindi lang ang Pilipinas at hindi lang din ang China. So ngayon, talagang dito, obvious na talaga na medyo may, palagi akong medyo, no? Talagang nakakabahala itong iniisip ng administrasyon na isabak ang Pilipinas sa gera para lang magtuloy-tuloy ang posisyon ng mga nakaupo sa gobyerno natin. Yun ang nakakatakot yan. Kasi biro mo, ang imbis na atupagin ni Marcos Jr. yung pinangako niyang kakalkalin niya ang mga mandurugas dyan sa flood control na yan, yung sa bigas at yung sa baha ngayon na may mga ilang mga na baryo, barangay, lugar sa Pilipinas na lubog pa rin sa baha, imbis na yun ang inuuna, ang mas inuna na niya pa ay yung paglipad pa ibang bansa at bumili ng material para sa gaganapin nilang gera. Yan ang masaklap dyan. Yun nga, nakakalungkot, no? Na imbis na unahin yung inirereklamo ng sambayan ng Pilipino. Kasi unang-una, ang problema talaga ng mga Pilipino ay yung korupsyon. Pangalawa, yung kagutuman, kawalan ng trabaho. Yun ang isinisigaw ng mga Pilipino kung pagbabasihan natin yung mga surveys. So hindi pa rin sila nakikinig sa mga Pilipino. Puro gusto pa rin nila ang ginagawa nila. Now, para sa akin, dapat unahin dito itong problema nga dito sa flood control projects na napakalaking pera nang nawawala at naibubulsa ng mga kurakot na politiko. At syempre, yung sikmura ng mga Pilipino. Kung pupunta siya doon, dahil sa trade, sa kalakalan ng mga produkto ng India at produkto ng Pilipinas, wala tayong problema doon. Kaya lang, nabalitaan natin na isa itong pag-acquire ng missile, medyo nakakalungkot. Imbis na pagkain, produkto na galing ng India, missile lang gano'n. Hindi naman makakain ng mga Pilipino yan. Tsaka hindi sa atin matatakot ang China kahit bumili pa tayo ng sangkaterbang kanyon. Oo. Hindi tayo kumakampi sa China, hindi tayo kumakampi sa China. Ang gusto lang natin, matahimik na bansa. Di ba? Meron tayong sariling independent policy na bansa. So, bakit hindi tayo mag-focus doon? Bakit hindi natin kaibiganin lahat ng bansa para kung anong meron sila, may pasok natin dito sa ating bansa? Di ba? So, ngayon, natatakot ako dito. Baka, sana hindi naman iniisip ng mga Marcos na gumanti sila sa mga Pilipino dahil ibinoto or kinampihan ng mga Pilipino yung Aquino dati at sila ay pinatapon sa ibang bansa. Kasi ako, naniniwala ako na itong mga politiko na ito may mga pwedeng puntahan niyang ibang bansa Kasi maraming mga pera, may mga bahayan sa Amerika o sa ibang bansa. Papaano tayo? Papaano yung mga ordinaryong Pilipino na nandito lang? So, imbis na unahin yung sikmura at yung ekonomiya ng Pilipinas, huwag gera. Kasi ito may problema pa tayo, mga kababayan, mga partners na napipinto. Dahil
Nagbabala ang isang ekonomista na posibleng tumaas pa ang presyo ng pangunahing bilihin lalo sa mga produktong nagmula sa ibang bansa. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagtapos ang palitan nitong Huwebes, July 31 sa 58 pesos at 32 centavos kada dolyar, ang pinakamahinang halaga ng piso sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, mas maraming piso na ang kailangang ipalit para makakuha ng isang dolyar. Para sa ekonomistang si Aso del Castillo, iba't ibang dahilan kung bakit humihina ang piso kaysa sa dolyar. Yung recent decision ng kanilang Federal Reserve to maintain US interest rates. So, karamihan kasi ng mga bansa nagbababa na ng interest rates eh. So, ang lohiko niyan, kung saan mas mataas ang interest rates, doon mo ilalagay yung pera mo, di ba? So, since mataas ang interest rate ng Amerika, mas may demand for US dollar. So, nagsistrengthen siya. Not necessarily na mahina ang ating ekonomiya. Bukod dyan, posible anyang tumaas din ng demand para sa dolyar dahil sa pagbili ng mga negosyo para sa imports at pambayad sa utang. Kapag mataas ang demand sa dolyar at hindi sapat ang supply nito, tumataas ang halaga ng dolyar kontra piso. Dahil dyan, apektado ang presyo ng mga pangunahing bilihin na inaangkat gaya ng bigas, harina, gatas at dairy products, asukal at iba pa. Tatamaan din nito ang mga produktong petrolyo gaya ng diesel, gasolina, kerosene at LPG. Talagang babantayan mo inflationary impact of such strengthening of the US dollar against currencies including the peso. August ngayon, ang after effect niyan makikita natin the next few weeks. So August could be a challenging month for inflation, no? Meaning baka may pressure to increase prices. Ang mga posibleng epekto nito ay dapat paghandaan ng Administrasyong Marcos Jr. at dapat din anyang maging wais ang mga Pilipino sa paggasta ng kanilang mga pera. Ang gobyerno naman, importante na suportahan yung mga apektuhan ng mga sektor sa pagtaas ng mga bilihin. Sana mas mag-focus na sila na palakasin mga industriya na mas maging self-sufficient tayo na mag-produce kaysa mag-import. Pag nagawa natin yon, mas less pressure ang paghina ng piso sa US dollar. Sana mapalakas rin natin na may sarili na tayong source of oil and gas, power and energy. Mas maganda yon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. So ayan, nagbabadya naman ng mga partners, tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kasama dyan yung mga gasolina, bigas, asukal, and all that. So problema na naman natin yan. So dapat ito ay naatupag ng gobyerno para hindi magutom mga Pilipino, hindi maubos yung mga ipon ng mga Pilipino. So nakakaawa tayo eh. Tayong pinakamababang value, hindi naman sa pinakamababa, pero isa tayo sa pinakamababa ang value ng pera, piso. Yung Hong Kong, 17 times na mas malaki yung pera nila kaysa sa atin. Kahit India, pitong beses, I don't know if I'm not mistaken, 7 beses na mas mataas ang pera ng India kaysa sa atin. So, nakakalungkot. Kasi, parang si Claire Castro, nakakalungkot. Pero nakakalungkot naman talaga. Kasi, pababa ang value natin. Imbis na kasi, manggaling sa atin yung mga produkto na maayos, magagandang serbisyo. Kasi magagaling ang mga Pilipino eh. Kaya nga tayo kinukuha sa ibang bansa kasi magagaling, mga maabilidad ng mga Pilipino. Ang problema lang, yung pondo na igagawa ng mga bagay-bagay na magpapakilala sa mga Pilipino, sa mga dayo, binubulsa ng mga kuratong ng mga politiko. Kaya wala, nananatili tayong mahirap kasi yun naman ang gusto ng mga politiko. Kasi pag mayaman na ang isang bansa, wala nang nanakawin ang mga politiko. Kasi ano pang pondo kailangan mo? Maayos na bayan mo. Maintenance na lang ang gagawin dyan or mga bagong proyekto na ikakaunlad pa ng bansa. So, ngayon, nakakalungkot. Maawa tayo sa ating mga kababayang Pilipino kung meron pa kayo talagang awa. So, gawin niyo yung tama, may 3 taon pa. So, ipakita ninyo na para kayo sa mga Pilipino. Kundi, ibabalik namin si Digo. Bahala kayo. 17 trillion 227 billion Ayan, na ang utang ng Pilipinas. Laki na, no? Laki na, no? So, sabi ni... Ano bang posisyon ni Recto? Sa ano siya? Sa Boy Tax. Sa taxation. Sa taxation, no? Sa boy tax. Sabi niya, wag daw mabahala
Huwag kayong mabahala Finance pala, sorry. sa utang ng Pilipinas. Dahil yan, kaya lumaki ang utang ng Pilipinas is dahil yan ang ginagamit para makatulong sa mga Pilipino at pakapakinabangan daw natin yan sa mga proyekto at yan daw ay ginagamit sa pagpapababa ng mga bilihin. So ano tong balitang to? Diba? So ibig sabihin, isa na namang pambubudol na naman yan. Tsaka, bakit taas ng taas ang bilihin sa bansang Pilipinas, pababa ng pababa ang pasahod? Hindi sumasabay eh. Okay sana, no? Tumaas ang bilihin, tumaas din ang pasahod sa mga mamamayang Pilipino na mga nagtatrabaho sa mga kumpanya. Eh anak ng teteng, mas mataas pa yung kaltas nyo sa tax kaysa sa sahod ng taong bayan eh. Pag sumahod ka, yung 500, sabihin na natin 530, halimbawa, ang may uwi lang ng empleyado, nasa 400 to 300 plus lang. Kaltas-kaltas na SSS, Pag-ibig, PhilHealth. At yung iba pa. Tapos pagdating sa bilihin, ang taas-taas. So yung 5 kilong bigas, 200 na. So 200 na lang ang pambibili mong ulam. Magkano ang kilo ng karne? 300, nasa 300. 400. So wala ka ng pambiling rekado. Wala na. Diba? So ubos eh. Alam nyo, itong nangyayari talaga, isang lihitimong pambubudol talaga to kasi biruin mo. Sabi sila ng sabi na ang ganda ng pasok ng investor ng mga patuloy na kumikita ang Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Asan? Yun yung pinakatanong diyan, asan? Kung bakit hanggang ngayon pataas ng pataas pa rin ng bilihin sa bansang Pilipinas. Kung sinasabi nyo, marami yumaman, gumanda ang Pilipinas nung si Marcos Jr. ang naging administrasyon. Eh bakit hanggang ngayon dahil pa rin gutom? Eh dapat nga ngayon ang iniimbestigahan ng mga senador diyan hindi yung hindi pinag-aaksayahan yung trial, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dapat ang pinag-aaksiyahan nyo ng panahon ngayon yung sa flood control dahil inamin na mismo ng presidente na merong mekos-mekos na nangyayari dyan. May nakawan. Diba? Tapos yung patuloy na pagtaas pa ng utang ng Pilipinas. May mga napapanood nga ako eh. May mga nababasa ako. Yung 11 million daw na iniwan ng Administrasyong Duterte na utang ay kay Duterte lang daw yun. 11 trillion ha. So ngayon, ito para sa lahat ng hindi nakakaintindi, sa 6 years po. 6 years po ha. Makinig kayo. Partida may pandemyang nangyari sa Pilipinas. May Marawi siege pa. May Marawi siege pa. Umabot lang po ng nasa 6, kung hindi ako nagkakamali, 6 trillion ang nautang ni Pangulong Duterte, ang utang ng Pilipinas. Yung 11 trillion na yung nandun pa yung panahon ni Gloria, ni Erap, ni Aquino. Kaya wag niyo isisi sa Duterte. Tignan niyo yung utang ng ngayon ng Pilipinas. Ilan na? 5 trillion na ba ang nadagdag? 5 trillion. 3 years pa lang yan. 3 years pa lang yan. Ang pinakatanong dito, may pandemya ba? May proyekto ba? May proyekto ba? Asan yung sinasabi ni Recto na mas makakatulong sa Pilipinas, sa mga Pilipino, yung pagtaas ng utang ng Pilipinas? Baka nakatulong sa kanila. Nga. Baka sa inyo lang, baka sa amin hindi. Parang RJ. Ay, yung pagtaas ng yung pagtaas ng palitan ng dolyar, hindi maganda yan. Maganda pakinggan kasi syempre pag pinalitan mo, malaki. Malaki. Kung may kamag-anak ka sa US, okay yun. Okay yun. Pero pagdating sa ekonomiya natin, medyo bagsak yan. Yan. Kasi, I stand corrected. Mas mataas pala yung piso natin kaysa sa rupee. Okay. Yun. Kaya, alam mo yun, dahil dyan, medyo humihina, bumababa talaga. Tapos, yun nga. Kaya dahil dyan sa tumataas na palitan ng dolyar at saka piso, yung inflation, ayan na naman. Diba? Babagsak na naman Pero, tayo. ang pinagmamalaki nila, at narinig ko, na umaano na daw ang inflation. Bumababa na daw. Maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Bumababa na daw ang inflation. Pero hindi natin nararamdaman. Kasi, ayun nga, yung example ni Jay, biruin mo,
papasok ka sa trabaho, kikita ka ng 500 plus sa isang araw. Alam mo yun, wala pa din yung pamasahe mo, tapos yung mga ikakaltas dun sa'yo, di ba? Pasalamat ka kung may service ka. Oo. Paano pag wala? Tapos pagbaon mo pa. May gasolina pa. Di ba? Oh. So, wala ka na talagang maiuuwi sa pamilya mo, wala ka nang sasahurin pagdating ng kinsenas katapusan dahil nga naman, ubos na sa pang-araw-araw. At paano mauubos yun? Uutangin mo yung hindi mo pa sinasahod. Kaya mahirap ang pagiging empleyado dito sa Pilipinas. Siguro, may pag-aaral dyan na kailangan mo daw na, yung, alam mo yun, yung maging masagana ka at hindi ka nahihirapan sa loob ng isang buwan, dapat ang sahod daw ng isang Pilipino na may 4 na pamilya, may 4 na member ng pamilya, kailangan daw 100,000. Napapaisip ako, paano yung mga paano tayo yung mga sumasahod ng 15,000 lang, 'di ba? 15,000 sa isang buwan. Paano kami? Katulad ko, sumasahod ng 20,000 isang buwan. Oh, di ba? Pero naka-coach. Wow. Ay, sorry. Iba ka talaga. So, yun yung mga yun yung mga, kaya nag-i-struggle, nagkakaroon ulit ng utang, babayad sa utang, paikot-ikot lang. At wala kasi ang gobyerno walang pakiramdam. Naisip ko nga dati, may mga inventor tayo Meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, yung oil, kino-convert niya para maging para mapagana yung motor, yung maging gasolina sa kotse. Tsaka meron pang hydro. Ito dapat yung mga, alam mo yun, yung mga sinusuportahan ng gobyerno, sinusuportahan natin para magkaroon tayo ng sariling atin mismo. Ayun, yun. 'Di ba? Meron tayong kotse na pinapagana ng used oil. Meron tayong kotse o sasakyan na pinapagana ng tubig. 'Di ba? Mas magagamit 'yan doon sa mga company na kailangan ng gasolina. 'Di ba? Tubig lang. Oh, pwede pala 'yun, tubig lang. Pwede na tayo magpatakbo ng sasakyan. Yeah. Ganyan yung mga dapat sinusuportahan. Anong nangyari? 'Di ba? Ang pera ng taong bayan, hindi namin nararamdaman. May nagawa na rin tayo na pabrika. Oh. Gumunguya kahit walang kinakain. Yun lang. Iba na yun. Tapos pinagmamalaki pa nila yung solar. Solar. Diba? Solar. O, solar energy. Anong nangyari sa solar energy natin? Parang hindi rin namin nararamdaman. Kasi, alam mo yun, ang taas ng natin ngayon, kuryente. Yes. Nakakagulat. At yung ginagamit dyan na uling, kasi naalala ko, ako sa Semirare. Yung yung isla na yon, tapyas na talaga. Kakauling. So, nauubos. Kumbaga, darating yung panahon, baka mawala na yung isla na yan dahil sa nangyayari. Na hindi gumagawa ang gobyerno natin ng paraan na yung, alam mo yun, yung meron naman tayong, hindi naman lagi sa ating tag-init. So, nag-uulan, kagaya nito, nagbababaha. So, pwede tayong gumawa nung, alam mo yun, yung umiikot. Ano tawag dun sa energy na yun? Umiikot? Yung sa falls. Ano yun? Hydro? Hydro. Oo. Diba? Yung mga bagay na dapat inaaksyonan. Tsaka yung pinopondohan ng gobyerno. Para, alam mo yun, malaking tipid Pero hindi, ang pinopondohan nyo, yung mga bulsa nyo. Alam nyo, Master Juday, parang RJ, yung mga yung sumusuporta dyan sa mga ganyan na walang pakialam ang administrasyon sa mga pagtaas ng bilihin, yung mga negosyante at mayayaman. Kasi una-una sila yun namang, hindi naman, halimbawa, katulad natin, dumadaing tayo sa bayarin ng kuryente. Ako, nagbibil ako 8,000 per month ng kuryente, sobrang minsan nagugulat. Gusto mo na lang isanla yung tapos 20. Gusto mo na lang isanla nilang yung bill ng Meralco. Tapos 20K lang yung sahod. Tapos 20K lang sahod mo sa isang buwan, di ba? Pero naka-coach. Yan nga yung ayan nga yung tawag dito, yan nga yung talagang kaya maraming sumusuporta kay Marcos kasi nga ang pinapakinabangan siya ng mga mayayaman at hindi naaapektuhan yung mga mayayaman ngayon kasi nga pakialam namin, magutuman kayo, tumaas presyo ng bilihin, may pera kami, may pambayad kami, pakialam namin sa inyo, ganyan. Yun ang problema. Kasi hindi kasi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung ang pakiramdam ng mahirap. Hindi naman siya dumaman ng hirap Hindi niya pinagdaanan yun. Kaya naalala ko na naman, sinabi ni PRRD na wala, di naman. Pag ikaw, magiging leader ka, dapat naranasan mo lahat para alam mo kung paano susolusyonan
Katulad niya, na nasolusyon niya, pati kahit sino kausap niya, pwede na kausapin, pwede niya pakibagayan. Kasi from rags to riches, galing din sa mahirap. Pero ako, naniniwala naman ako kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang yung kagustuhan na mapaunlad talaga yung Pilipinas. Kaya lang ang problema, yung mga tao na nasa likod niya, mga tao na nasa baba niya, sa tingin ko yung unang dumidiskaril sa kanya. So, kasi ako walang isang leader ng isang bansa na magdadasal o gugustuhin na bumagsak ang bansa na pinamumunuan niya. Diba? Kasi sa kanya isisisi yan eh. Sa kanya isisisi. Tapos, yung mga Pilipino naman, tuwan-tuwa yung iba dito sa pinagagawa. Mali na nga, pinagtatanggol pa. So, ngayon, kung makikita nyo, parang nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng paghahati sa dalawang paksyon itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung matatandaan ninyo, yan si Toby Chanco, nakikipagbalyahan kay Romualdez, si Chis Escudero, nakikipagbalyahan kay Romualdez. Tapos yung dalawang bata ngayon ni Romualdez, binabanatan ngayon si Frasco, yung secretary ng Department of Tourism. So, parang sa buong termino ni Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong nakita kundi pag-aaway sa kabila ng ang slogan nila ay unity. Puro pagbabangayan, puro paghati-hati. Kaya wala puro gulo ang parang puro gulo ang iniisip ng ating mga leader ngayon na hindi na makontrol ng presidente ng Pilipinas. Tulad halimbawa nito, pumalag sina National Security Advisor Eduardo Año at AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa paratang ng China na ang Pilipinas ang troublemaker or gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Samantala, habang nasa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang state visit, magsasagawa naman ng joint maritime activities ang Philippine Navy at Indian Navies sa West Philippine Sea. Si Jason Rubrico, magbabalita. Inihayag ng tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China na ang Pilipinas umano ay isang trouble and danger maker sa South China Sea dahil sa umano'y mga provokasyon nito, katuwang ang mga extraterritorial forces. Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakatuon ang Pilipinas sa external defense at hindi uurong sa agresyon ng China. Hindi sumang-ayon sina National Security Advisor Eduardo Año at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pahayag ng China. Iginit ni Año, tanging ang China lamang ang nagsabing troublemaker ang Pilipinas. Naninindigan ang bansa sa diplomasya at mahinahong pagkilos habang ipinaglalaban ang ating soberanya at karapatan sa teritoryo. Well, the allegation that we are troublemaker, I think no other country has ever said that or confirmed that, only except PRC. Because as you can see, we are really putting a lot of restraint and we do not want to escalate the tension. We are just asserting our sovereign rights and protecting our territory. Ayon naman kay General Browner, hindi ang Pilipinas ang pinagmumulan ng gulo sa West Philippine Sea. Sa halip, pinalalakas lamang ng AFP ang kakayahan nito sa pamamagitan ng modernisasyon at pakikipag-alyansa sa mga bansang may kaparehong pagpapahalaga. Well, hindi tayo yung source ng gulo sa West Philippine Sea. In fact, ang ginagawa lamang natin ay pinapalakas natin yung Armed Forces of the Philippines nang sa gayon ay magkaroon tayo ng credible deterrence. No? Dahil ayaw natin magkaroon ng giyera. So, kailangan natin ng malakas na deterrence. Dagdag pa ni Browner, karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanilang sandatahang lakas upang mapigilan ang sinumang magnanais na sumakop o umatake. Kaya aniya, wag na dapat makialam ang China. Alam mo, tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakop o kaya umatake sa atin. No? They will think twice.
Ayon sa opisyal, maraming bansa na ang nagnanais makipag-partner sa Pilipinas sa defense at military cooperation, kabilang ang Estados Unidos, Australia, Japan, France, Canada, New Zealand at India. Kasalukuyang nakadaong sa Manila Port ang 3 warships ng Indian Navy, kabilang ang isang guided missile destroyer, anti-submarine warfare corvette at isang fleet tanker. Nakatakdang magsagawa ng joint naval drills sa West Philippine Sea ang Philippine Navy at Indian Navy sa mga susunod na araw bilang bahagi ng pinalalim na defense cooperation ng dalawang bansa. I think that's very significant because, till now our ships have been making port calls on the Philippines for last several decades. But it is the first time that we will be having this exercise. And the second very important factor is that this is coinciding with the state visit of the President of Philippines to India. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India mula Agosto 4 hanggang 8 ng taong 2025 para sa isang 5-day state visit kasabay ng ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at India. Well, we are expecting to have very productive and meaningful discussions during the visit. Certainly, defense-related issues will be also part of the conversation. Definitely, magkakaroon ng yung strategic dialogue. Therefore, there will be a strategic agreement. So, napaka-importante na at the level ng mga state leaders natin ay magkaroon ng strategic dialogue so that lalong mapalakas pa yung partnership natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayun, Teknolodya. Nakakabahala si Kumar. Akala ko na-stroke yun. Oo nga. Kasi hindi siya... Nakita ko doon sa likod eh. Hindi siya umattend sa di ba? Sa hearing dati. Kung ano-ano dinadahilan niya. Pwede Pero, ba pakita saglit yung mukha ni Kumar? Kasi kapag na-stroke ka ba, mga ilang buwan, recover ka na. na. Depende kung mild stroke lang. Hindi kasi kahit mild stroke, alam ko may ano pa rin yun. Yung pagsasalita mo. Tsaka bawal uminom. Umiinom kanina ng... But anyway, kano kasi may joint exploration ng Indian Navy tsaka Philippine Navy, kaya siguro nandun si Kumar. Siya yung nagre-represent sa India. But anyways, dito matagal nang usapin ito Ano pa to wala pa tayo dito sa mundo, pinag-uusapan itong away sa West Philippine Sea. Tigilan nyo na nga kami. Oo. Hindi kami maka-China. Pinapaspark nyo lang kasi yung gulo dyan sa China. Wala naman sana magiging gulo kung hindi tayo nakikipagpaligsahan. Wala namang problema makipagpaligsahan. Pero siguraduhin natin, ipapanalo natin. Ngayon, pagka may nangyari kasing gulo dyan, ang kawawa dito yung mga, again, yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi itong mga politiko na to, mga mayayaman na ito, pwedeng lumipad sa ibang bansa. Tayo matitira sa Pilipinas, tayo madudurog. Tapos sasabihin mo, ayaw natin magkagera. Itong nangyayari dyan sa nagkaguluhan sa West Philippine Sea, sa tingin mo yan mag-spark. Yung mga ganyang girian dyan nagsisimula ang away. So bakit hindi kayo mag-usap ng China, Presidente Marcos, bakit hindi kayo mag-usap ng China, magkaroon kayo ng kasunduan? Hindi naman problema na makipag-usap Hindi karuwagan ang mag-reach out ka sa isang bansa na gusto mong maging kaibigan. Sarado na kasi mga pag-iisip nitong mga to at gusto talagang magalit sa China. Pati yung mga Pilipino, idadamay nyo pa. No? So, kami, paulit-ulit namin sasabihin, hindi kami pro-China. Ang gusto namin, matahimik na bansa. Panindigan ninyo, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na friends to all, enemy to none. Okay kami dun. Kahit anong gawin nyo. Pero bahala kayo. Gusto nyo gawin. Malamang sa malamang. Baka Duterte na naman babagsak to. Paalala lang ho namin na etong awayan mapatungkol sa West Philippine Sea ay po ito? Nangyayari na noon sa panahon pa lang ni Ninoy Aquino. Ni sino ba to? Yung anak. Pinoy. Si Pinoy. Yan. At mas maituturing mo pa nga at mapapaisip ka na may ibinenta talaga ang administrasyong Aquino noon kaysa sa administrasyong Duterte. So, yung mga kaganapan dito, ang gobyerno ba ang maapektuhan? Tayo ba maapektuhan? Hindi. Ang maapektuhan yun yung mga mangingisda. Na yan lang ang tanging hanap buhay nila dyan sa West Philippine Sea na yan, di ba?
Paulit-ulit ko itong sinasabi na mismong mga mangingisda na ho ang nagsalita na noong panahon ni President Duterte ay malaya ho silang nangingisda dyan. Pero nung panahon ni Marcos Jr., hindi na sila makapangisda dyan. So ganun po kasakit na may mga kababayan ho tayo na nagugutom, nawawalan ng trabaho, nawawalan ng hanap buhay dahil sa kayabangan ng administrasyon ng Pangulo natin. Tama yung sinabi ni Master Judea na kung sa India nga, matitiis mo makipag-usap ka eh. Sa China pa kaya. Correct. Diba? Hindi naman sa pang disrespect sa India, pero kung iisipin nyo na maigi, kung dun nga sa India kaya mo makipag-usap, mas mahirap kausap yun kaysa sa China. Yes. Diba? So, kausapin mo, mag-usap kayo kung talagang peace ang gusto mo. Diba? Senyas mo lagi, ganyan. Oo. Kapag binaliktad mo ng ganun yun, eto yun, no? Gwapo. Kaya, hindi. Baba yun. Baba. Diba? So, alam mo, kung sa totoo lang, makipag-usap si Marcos, kasi, ang hirap kasi dito sa mga to, hindi sa bansa natin. Di hamak na triple ang yaman ng China kaysa sa Pilipinas. Pero yung tipong ikaw na nga lang na mas ikaw yung parang tinatawag na dapat medyo ibaba mo yung pride mo. At gamitin mo yung utak mo kung ano yung pwede mong pakinabangan dun. Gawin mo. Halimbawa, baba mo pride mo, makipag-usap ka sa China. Kung ano nakikita mong pwedeng pakinabangan ng Pilipinas dyan sa China, kunin mo. Gawin mo. Para sa bansa mo yan eh. Parang magulang yan eh. Wala kang pangkain sa mga anak mo. Punta ka tindahan. Puntahan tindahan, mangutang ka. Hindi ganon. Gagawa ng paraan ang magulang para makakain yung anak nila. Correct. Ganon lang. Ang pagiging presidente, ama ka. Kung ikaw ay babae, ina ka. Diba? Oo. Kung ina... Tama naman. Kung ikaw ay lalaki, ama ka. Kung ikaw ay babae, ina ka ng bansang Pilipinas. Kung yung ina niya, sabihin mo sa kanya. Alam mo yan. Diba? So, ganon lang, Marcos Jr. Ganon ka simple. Isa kang magulang. Isa kang padre de pamilya ng bansang Pilipinas. Dapat inaasikaso mo yung mga anak mo. Lahat ng Pilipino na nandito sa Pilipinas, ang mga anak mo to. Ikaw ang pinuno ng bansa eh. Dapat gampanan mo yun. Baka iba yung ibig sabihin niya na magulang. Baka manggulang. Ganun manggulang. Yun lang. Kapag manggulang, kapag babae ka, ina mo. Walang iya ka talaga. Binatawan talaga eh. Hindi kasi sinasabi nila dito na hindi daw sila nakikipag-away sa China. Well, yung galaw nyo kasi, nung maglagay ka ng EDCA sites dyan sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, parang galaw na yan na medyo hinahamon mo sila. Alam nila yan? Oo, kasi kung hindi ka yung alimbawa, kasi di ba yung Taiwan, gustong kunin ng, kung hindi ako nagkakamali, gustong bawiin ng China. Oo. Ang US kasi, ang Taiwan kasi ay may pinakamalaking semiconductor eh. Hindi, dyan kasi nanggagaling malalaki ang mga factory dyan, yung mga chips. Yun. Yung mga chips ng cellphone, lahat ng chips ng mga ano-ano. So, ang US ayaw pumayag. Kaya ang talagang magkaaway dyan, itong mismong pamilya nila, China at Taiwan. So, ang nangyayari kasi, yung US nakisali dahil nga malaki ang pakinabang nila dyan sa Taiwan. Ngayon, dahil malapit ang Pilipinas sa China, so naglagay ng EDCA sites. Parang indication yun sa China na kumakampi ka doon. Parang gusto mong makipaglaban din sa amin. Sana hindi ganun ang atake tapos sasabihin nyo hindi nakikipag-away. Yung galaw kasi ng administrasyon na to, yun ang nagiging problema. Kaya yung China medyo natitrigger sa mga bagay na yan. Hindi pala kayo nakikipag-away. Bakit ganyan yung galaw nyo? Bakit gusto nyong magkaroon ng pagawaan ng bala dyan sa Pilipinas? Bakit kayo pupunta ng India para bumili ng mga missiles? Diba? Doon pa lang, parang medyo naghahanda na tayo sa mga
pwedeng mangyari. 'Di ba? Gera na talaga 'yan. Kaya nga yung mga matatapang diyan sinasabi nga ni Marcos 'di ba noong nakaraan, hindi tayo papayag na parang api-apihin ng China, gumaganon siya. Ikaw na lang. Huwag mo na kaming idamay sa mga patapang-tapang mo kunyari hindi tayo mananalo diyan pagdating sa gera. Ngayon, ang pinaka paraan nga natin, sabi nga ni Master, makipag-usap. Okay, makipag-usap ka dyan sa India kung ano yung maitutulong niya sa Pilipinas. Hindi yung pupunta ka dyan para bumili ng missile. Ano yun? Indication na yun na gusto mo makipaglaban. Tapos, punta mo yung China, kausapin mo na maayos. Diba sa mga lalaki kasi, di ba? Iba kasi ang atake sa mga babae, although magagalit sila. Pag ang mga babae, pag nag-aaway yan, medyo parinigan Parinigan, post ng post. Ang mga lalaki, kompronta. Bro, may problema ka ba sa akin? Diba? Hindi, wala naman bro. Medyo hindi lang tayo nagkaintindihan. Ganon din, lalaki sa lalaki. Parang mga babae pala itong mga to. Ewan ko dyan sa mga yan. Diba? Parang parinigan lang ng parinigan. Diba? Dapat kinakausap ng personal. Kasapin mo naman. Pares naman kayong lalaki, diba? Kausapin mo ng personal para yung, alam mo yun, punta ka nga ng US Wala ka namang napala dun Ngayon, punta ka rin sa China. Malay mo, this time, meron ka mapala. Ngayon, hindi kami nakikipag-away. Kausapin mo, hindi kami nakikipag-away sa inyo. Ganito lang tong nangyayari. Ganito lang to. Pero kung may maitutulong ka sa amin, welcome kami. Gagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, nung tayo ang unang parang halos nabigyan ng bakuna from China dahil sa galing ni Pangulong Duterte. China yung unang nagbigay sa atin ng bakuna. Diba? Ano nangyari sa US na sinasabi yung kampi natin? Binili. Diba? Binili. Ang China binigay lang. Ganyan dapat ang atake ng isang Pangulo, madiskarte. Hindi yung ikaw hindi diskarte, ha? Yan. Tingnan mo, o pwede naman magtayo dito ng paggawaan ng makina ng mga sasakyan. Bakit paggawaan ng bala? Yun nga Tsaka ngayon, alam na natin kung ba't tumataas ang utang ng Pilipinas. Para pala sa gera. Yan. Kasi magkano yung gastos dyan? Diba? Hindi biro yan. Hindi biro yan. Bibili ka ng... ewan ko lang kung anong paliwanag ng palasyo, Ano bang saktong pagkakasabi? Talagang bibili ng panggera. Bibili. So, pero billion yan, ang halaga niyan. Billions talaga yan. Maliban doon, siyempre yung trade. Trade pa rin, kung ano mga produkto. Pero ang nakastress kasi doon, yung missile. Yung missile na dapat pinuhuli mo na yan Tsaka bibili ka pa ng yung mga fighters, mga jet fighters. Pag bumili ka pala ng jet fighters, hindi pa kasama yung mga kanyon dyan. Hindi pa. Hindi pa accessories. Mga accessories. Para kang bumili ng kotse, ikaw na bahala kung ano gusto mo ilagay. Wala pa spoiler, gano'n. Akala ko, pag bumili ka ng isang jet fighter, lahat nandun na. Oo nga wala pa pala. So, ibig sabihin, sobrang magastos talaga. So ngayon, hindi pala set yun, no? So ngayon, pag nagkagera nga, may request po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yun? Bago nyo po unahin kaming i-front sa mga Chinese, i-front nyo muna yung mga vlogger nyo, yung mga... Yan, yun muna pagsabungin ninyo. Kasi para ma-realize nila na, ganito pala yung kakainat na namin. Tumampi pa kami sa'yo. Kapag kapatanga-tanga pala kami, ganito pala. Yun, kayo na lang magsabong muna, no? Papasok na naman tayo sa isang sabong, samantalang yung problema ng mga sabongero dito sa Pilipinas, hindi pa natin nasusolve. Bigyan nyo muna ng kapanatagan, bigyan nyo muna ng hustisya itong mga biktima ng mga sabong bago tayo makipagsabong sa ibang bansa. Sige, bigyan nyo muna ng kalutasan ito, solusyon, at bigyan nyo ng kapanatagan yung pamilya ng mga nawawalang mga sabongero. Dahil ito nga, partner, problema na naman to. Tuluyan ng sinampahan ng reklamong murder at serious illegal detention ng negosyanteng si Atong Ang at iba pa kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Si Margot Gonzales, magbabalita. Muling pumunta sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero araw ng Biyernes, Agosto 1. Ito'y para formal ng sampahan ng reklamo si Atong Ang na itinuturong mastermind sa krimen base sa salaysay ni Julie Patidongan o Alice Totoy.
Ayon sa kanila, matagal na nilang pinaghihinalaan si Ang bilang nasa likod ng pagkawala ng kanilang mga kaanak. Matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Against kanino po? Sila Atong Ang po, tsaka sa mga kasama. So ano pong sa loobin nyo tungkol dyan na mag-file na po? Siyempre masaya-masaya po dahil 4 years po namin nantay. Ang ina ng isa sa mga nawawalang sabungero na si Aling Merlin Gomez hindi mapigilan na maiyak at maglabas ng hinakit sa sinapit ng kanyang anak na si Ruel na nawala sa Manila Rina. Kasama rin ito sa mga nagsampa ng reklamo sa DOJ. Kasi yung anak ko na yun, din naman po sa labahe, bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung mas langit sila. Ayon pa kay Aling Merlin, kinasama niya ng loob ang pag-atras sa kaso ng asawa ng kanyang anak na una nang nagsampa ng reklamo. Nahiya siya sa ginawa niya, hindi na siya nagpakita sa akin. Di pa kita mapapatawad dahil nagdesisyon ka na hindi mo pinalam sa pamilya. Personal ding tumungo si alias Totoy sa DOJ. Kalakip na anya sa complaint na mga kaanak ang affidavit nito o ang kanyang nalalaman sa kaso. Una na rin sinabi ni alias Totoy na ang dalawa niyang kapatid ay may nalalaman din sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang National Prosecution Service ayaw munang magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa mga inihaing reklamo ng mga kaanak. Ang kay Prosecutor General Richard Fadulyon, isa sa ilalim pa ito sa masusing review upang matukoy kung may sapat na basihan para sa preliminary investigation. We cannot disclose any details as to who the case is being filed against. What we know is that this is just a filing for purposes of evaluation and this is a connection with the missing Sabongeros case. Like we said, we cannot give any information yet kasi evaluation pa lang ito. I mean, to be fair about it, when you go through evaluation, it is as if no case yet has been filed for preliminary investigation. Sa Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, sinabi na si Atong Ang ang main player sa missing Sabongero case. Siya ang may-ari siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Samantala ang kampo ni Atong Ang, sinabi na ang Patidongan Brothers ang totoong mastermind sa kaso, bagay na binara ni Rimulya. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Alam mo yung Department of Justice, Secretary of DOJ, nagsasalita siya na pumapanig dun sa isa. Diba dapat DOJ ka eh? Secretary ka ng DOJ. Dapat gitna ka. Hindi ka pwedeng magkomento doon sa mga nangyayari na, binara ni na ayan ang gusto nila eh. Kasi natural lang sa kanila yan na magpagtagol yung sarili nila. Hindi. Gumitna ka. Kaya nga maganda yung sinabi nung naka-green na syempre uumpisahan pa lang natin to. Titignan natin kung papasok sa preliminary. Dapat ganun? Dapat ganun. Gitna ka lang. Kasi DOJ, ano ba naman? Hindi mo alam yung trabaho mo. Tsaka ito ang maganda. So, lagi natin sinasabi yan, kung may mga ebidensya kayo, magreklamo na kayo, pumunta na kayo sa korte. Diyan na kayo magsampa ng kaso at para litisin na ng tama. Kung may mga ebidensya kayo, doon tayo sa tamang lugar para magpresenta ng mga ebidensya. Hindi yung nagiging alam mo yung nangyayari kasi dito is puro parinigan lang, salitaan lang, preskon lang. Walang nangyayari. Kaya ito, at least nasimula na to, kung sino man ang may kasalanan dyan o kung sino man ang punot dulo niyan, hindi natin sinasabing si Atong Ang, hindi natin sinasabing yung mga Patidongan Brothers. At hindi naman natin sinasabing wala silang kasalanan. Pero mas maganda tong nangyayari na to na nandyan na sa korte para mas malitis na ng maayos. Diba? Para maumpisahan na ang preliminary kung ano dapat, yung mga dapat na, yung proseso. Diba? Sa due process, hindi yung salitaan na ng salitaan. Pero ang pangit nung sinabi dito ni Rimulya na parang dahil witness nila yon, kumakampi siya doon.
parang pumapaling siya doon. Hindi. Dapat, ano ka eh. Ikaw yung secretary ng DOJ eh. Dapat gitna lang. Wag ewan ko kung ano. Tapos gusto pa maging nito, di ba? Ombudsman. Wala na mangyayari pag naging ombudsman ka. Kampihan ang mangyayari dyan. Partner. Sa atin naman, wala naman problema yung mabigyan ng hustisya. Yung mga missing sa bungero na yan, no? At dapat lang din talaga na mabigyan ng hustisya dahil sa, yan, katulad yan, yung mga pamilya nila, talagang yan ang hinihiling. Kawawa. Okay naman din sana yun. Kaso yun nga lang, medyo palpak nga talaga dito ang DOJ. Yung mga, katulad yung mga sinasabi niya, medyo hindi ka panipaniwala at hindi mo kadalasan niya maririnig sa isang DOJ. Yun, sana lang mabigyan nga kayo ng hustisya, tuloy-tuloy yan. At wag ang pinakaano dito, wag lang idama yung mga Duterte diyan. Dahil napakalayo sa istorya ng Duterte ang missing sa bungero na yan, Master. Oo, balak daw nga ng Quadcom 2.0 na imbestigahan ng link ng missing sa bungero sa drug war ni Pierre Arne. Sige, ituloy nyo, wala namang problema diyan. Tsaka ito sanay na tayo dito kay Secretary Remulla, kay Tebes, kay Bantag, sa mga kay PRR, lahat sanay na tayo dito na gumagawa talaga sila ng panakibutas pagka medyo nasusukol na. Pagka wala na silang masabi, press con, tapos maglalabas na naman ng panibagong ebidensya, may bago tayong testigo and all that. Pero kung pagkaanuin mo kasi, i-analyze mo yung mga bagay-bagay na nangyayari. Natatandaan nyo yung sinabi nito ni Totoy. Sigurado siya na may mga tinapon daw na bangkay doon sa Taalik. O ano nangyari? Ilang linggo na ba na pa-dive dyan yung ating, nasasayang pa yung oras yung resources ng gobyerno. Pero may tumugbaba doon sa mga DNA, doon sa buto na nakuha dyan sa Taalik? Wala. Oo. Sayang ang resources ng gobyerno, sayang yung oras ng mga sumisisid dyan, imbis na nakakagawa ng ibang bagay, nakatulong doon sa mga nasalanta ng bagyo, nandyan. So, sa akin, masyadong magulo ito at alam ko, mahaba pa ito. Abangan natin. Kasi hindi rin basta-basta yung kalaban nito, si Atong Ang. Basta, sa atin, wala tayong pakialam dyan. Basta ang importante, mabigyan ng katarungan yung mga nawalan ng kamag-anak sa buhay at makulong yung dapat makulong, hindi yung ipapakulong mo dahil may gusto ka, may interest ka doon sa negosyo o may galit ka doon sa tao. Ganun lang naman sa atin. Okay? So, marami sana tayong gustong komento pa So, medyo late in the evening na at may susunod pang programa. Kaya, magkita-kita po tayo muli mga kabanateros sa Lunes sa ganitong oras. Pagtama palakpakan, pagbalay banatan. Ako po si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.